naku, paano na ang ating bansang Pilipinas? Sa madaling salita, ito ang mga pangunahing dahilan. Number 1, magkaiba yung utos ng dalawang kampo sa Senado. Ayon kina Pia Cayetano at ilang kaalyado niya, tila hinaharangan umano ang kanilang grupo na itinanggi naman ito ni Remulla at sinabing hindi niya kayang haranging mag-isa ang buong grupo. Konfrontasyon ni John Vic Remulla, Robin Padilla at Pia Cayetano abay nagdulot ng matinding komosyon sa loob ng Senado. Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more updates. Noong ika-4 ng Hunyo 2026, naging sentro ng pambansang atensyon ang Senado ng Pilipinas matapos maganap ang isang hindi pangkaraniwang insidente na kinasasangkutan ni DILG Secretary John Vic Remulla, Senador Robin Padilla at Senadora Pia Cayetano. Ang insidente ay hindi lamang simpleng pagtatalo sa loob ng isang institusyon ng pamahalaan. Ito ay sumailalim sa mas malalim na hidwaan tungkol sa kapangyarihan, proseso at direksyon ng Senado sa panahong naharap ito sa mga sensitibong usaping pampolitika. Ayon po sa mga ulat, nagsimula ang konfrontasyon habang sinusubukang makapasok sa gusali ng Senado ang isang grupo ng mga inimbitahang resource person na nakatakdang humarap sa isang pagdinig na may kaugnayan sa usapin ng flood control project. Sa puntong ito, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng magkabilang kampo sa Senado hinggil sa legalidad at otoridad ng naturang pagdinig. Bago pa man ang naturang insidenteng, umiiral na ang tensyon sa loob ng Senado dahil sa mga usapin tungkol sa mga liderato at sa mga kapangyarihan ng ilang komite. Ang mga pagbabagong pampolitika sa loob ng mataas na kapulungan ay nagdulot ng magkakaibang interpretasyon sa mga tuntunin at proseso ng institusyon. May isang kampo na naniniwalang dapat ituloy ang pagdinig upang magbigyan ng pagkakataon ng mga testigo na magsalita at maipahayag ang kanilang nalalaman sa publiko. At sa kabilang banda, may mga nagsasabing ang naturang pandinig or pagdinig ay walang sapat na otoridad at hindi dapat kilalaning opisyal na aktibidad ng Senado, no? So isa sa mga pangunahing dahilan ng kaguluhan dahil ang pagdating ng mga inimbitahang resource person na nais dumalo sa pagdinig. Ayon sa mga ulat, sinamahan sila ni Senator Robin Padilla at Senator Pia Cayetano upang makapasok sa Senado. Gayunpaman, may mga opisyal na tumutol sa kanilang pagpasok dahil sa paniniwalang hindi otorisado ang naturang pagdinig. Sa puntong ito, naging malinaw na ang usapin ay hindi lamang tungkol sa seguridad, kundi tungkol sa kung sino ang may kapangyarihang magtakda, kung sino ang maaaring pumasok at lumahok sa mga aktibidad ng Senado. Habang nagpapatuloy ang pagpasok ng grupo, nagkaroon ng mainitang pagtatalo na kalaunan ay nauwi sa pisikal na konfrontasyon. Lumabas sa mga video at larawan ang mga eksena ng pagtutulukan at paggigit-gitan sa pagitan ng ilang personalidad. Bagamat hindi ito mantong sa malubhang pananakit, naging malaking usapin ito sa publiko dahil bihirang makita ang mga mataas na opisyal ng pamahalaan na nasasangkot sa ganitong uri ng insidente sa loob mismo ng isa sa pinakamahalagang institusyon ng bansa. Matapos ang insidente, sinabi ni John Vic Remulla na hindi niya sadyang magkaroon ng konfrontasyon. Ayon sa kanya, siya ay nasa Senado upang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad. Giniit din niya na sa gitna ng kaguluhan ay kailangan niyang proteksyonan ang sarili dahil sa dami ng taong nagtutulakan at nagsisiksikan. Sa panig naman po ni Pia Cayetano at Senator Robin Padilla,
ay ang pangunahing layunin nila ay tiyakin naman na makarating sa pagdinig ang mga inimbitahang resource person. Naniniwala sila na mahalagang marinig ang testimonya ng mga ito at hindi dapat hadlangan ang kanilang pagdalo. Para sa kanilang kampo, ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga testigo na magsalita ay mahalagang bahagi ng transparency at pananagutan sa pamahalaan. Makikita sa insidenteng ito na ang ugat ng problema ay hindi lamang personal na hindi pagkakaunawaan. Sa halip ito ay produkto ng mas malalim na tunggalian sa loob ng Senado. Ang magkaibang interpretasyon ng mga tuntunin, ang usapin ng otoridad at ang pampulitikang pagkakahati-hati ng mga kampo ay pawang nag-ambag sa mas paglala ng sitwasyon. Mahalagang tandaan na ang mga demokratikong institusyon ay umaasa sa mas malinaw na proseso at paggalang sa mga patakaran. Kapag nagkaroon ng kalituhan sa mga aspetong ito, tumataas ang posibilidad ng sigalot at pagkakahati-hati. So, ang komprontasyon ni na John Vic Remulla, Robin Padilla at Pia Cayetano ay isa sa kapansin-pansing pangyayari sa Senado noong 2026. Higit pa sa simpleng pagtutulakan, ipinakita rito na ang mga hamong kinaharap ng mga institusyon sa panahon ng matinding pampulitikang tunggalian. Nagsilbi rin itong paalaala sa kahalagaan ng malinaw na proseso, paggalang sa mga tuntunin at mahinahong pagresolba sa mga hindi pagkakaunawaan upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga demokratikong institusyon ng bansa. Ayon po sa ilang mga senador at ayon sa mga nakasaksi na nagkaroon daw ng matinding kalituhan sa pagpasok ng mga tinatawag na 18 ex-Marines dahil magkakaiba ang pananaw ng dalawang nag-aagawang kampo sa Senado kung may otorisadong pagdinig nga ba talaga, no? Noong June 4, 2026 at kung sino nga ba talagang may kapangyarihang magpatupad ng mga desisyon sa Senado. Sa madaling salita, ito ang mga pangunahing dahilan. Number 1, magkaiba yung utos ng dalawang kampo sa Senado. No, ang kampo ni Sherwin Gatchalian ang nagsabing walang opisyal na pagdinig noong araw na yon at ipinagtuutos na huwag papasukin ang mga resource person sa gusali ng Senado. At ayon sa kanila, ang pagpapatuloy ng Blue Ribbon hearing ay nakatakda pa sa ibang araw. Samantalang naman, ang kampo naman ni Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano ay nanindigang tuloy ang pagdinig at may karapatan silang magpasok ng kanilang mga iniimbitahang testigo. Ang mga ex-marine ay mga resource person o ang 18 ex-marines ay inimbitahang tumestigo kaugnay sa iniimbestigahan sa mga aligasyon tungkol sa flood control projects. So dahil itinuturing silang rescue person, sila ang unang naapektuhan ng utos na huwag papasukin ang mga testigo sa Senado. So, number 3, personal na sinamahan ni na Pia Cayetano at Robin Padilla dahil sa pagbabawal. Personal na sinalubong at sinamahan ni na Robin ang grupo upang makapasok sa gusali. Ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng direktang komprontasyon sa pasukan ng Senado. Nandoon si John Vic Remulla bilang bahagi ng security concern. At ayon po kay John Vic, naroon siya dahil sa usaping seguridad. Sinabi naman ni Gatchalian na hiniling niya, siya po mismo personal ang humiling ng presensya ni Remulla bilang preemptive action dahil sa inaasahang tensyon sa Senado. Ngunit, ayon kina Pia Cayetano at ilang kaalyado niya, tila hinaharangan umano ang kanilang grupo na itinanggi naman ito ni Remulla at sinabing hindi niya kayang haranging mag-isa ang buong grupo. Nauwi nga sa pagtutulakan dahil sa magkasalungat na utos at interpretasyon ng otoridad. Nagkaroon ng physical na confrontation. Makikita sa mga video na nagkaroon ng pagtutulakan sa pagitan ni na Robin Padilla at John Vic Remulla habang pilit na pumapasok ang grupo ng mga ex-Marines, So yung ugat ng pagkalito hindi mismo sa mga ex-Marines, hindi po yun yung concern, kundi ang alitan ng liderato at kontrol ng Blue Ribbon Committee at ng Senado. Ang isang kampo ay nagsasabing walang opisyal na hearing kaya bawal ang resource person, samantalang yung kabila namang kampo ay naniniwalang legal at
dapat ituloy ang pagdinig dahil dito naging simbolo ng pagpasok ng mga ex-marine ang mas malawak na tunggalian sa loob ng Senado. So, sa panahon kasi na yon is parang acting Senate President na po si Senator Gatchalian. Parang nawala na ng power or kung ano man yung sasabihin ni Mr. or Senator Peter Cayetano ay hindi na ganun hindi na yung power niya, hindi na po yun ang kailangan sundin sa panahon na yon. Kaya po si Senator Gatchalian ang nagde-decide kung magkakaroon ba ng session or hearing during that time. Kaya yun po nagkaroon ng matinding kalituhan, kaya nagkaroon ng matinding chaos nung pumasok po ang ex-marine. But it doesn't matter kung tatayo silang testigo, 'di ba? Parang okay naman welcome naman sila para po magtestigo. Pero yun nga lang, nagkaroon po ng commotion dahil hindi alam kung sino ba talaga yung dapat sundin sa mga panahon na yun. Ay naku, paano na ang ating bansang Pilipinas? Kayo na po ang humusga. Mag-comment kayo sa comment section.